Good day, sir. So, yung group project po namin is titled Liwanag sa Dilim. And here are our members po. First is Chloe Joy Aquino. Next is Arian Uluyan and Kyla Lima Felix. And I'm Andrea Pinzarita po. So, first question po is, what form of art or pop culture are you exploring? So, kami po, in-explore po namin ang film and media, specifically, short documentaries. So, yung project po namin, nakafocus po siya sa visual storytelling and online platforms to spread po ng meaningful messages to the public. So, napili po namin tong film and media para po ma-allow po kami to communicate creatively while reaching our wider audience, specifically po sa mga kabataan na active sa mga social media. And then to add po, we also chose to explore political discussions kasi po yung generation po namin ngayon ay very vocal and socially aware. And then, political discussions din po kasi help us stay informed and encourage us to speak up for what is right. So, and then, napili din po namin yung film and media. Yun nga po, sabi ni Kyla, to express creatively. And then, kasi po, sa panahon ngayon, laganap na po yung media. So, mas maraming gumagamit, mas maraming audience yung makakatanggap ng mga message. And then, yun lang po. So, number 2 question naman po, what social issues are you addressing? So, the main social issues na ina-address po namin is yung corruption nga po dito sa Pilipinas. Since ayun nga po yung napapanahong issue sa atin, then we want po na ma-highlight yung importance of transparency, integrity, and accountability in both government and society. So, sa question number 3 naman, why did you choose this combination and how do they connect? So, nga, pinili namin yung fan edit style and yung elements from the kakamping movement ng 2022 elections kasi both malakas kapag yung impact nila when it comes to storytelling. So, pwede namin yun magamit for documentaries, which is connected po siya sa project proposal namin. And next is madali nitong naipapakita yung contrast ng dilim tsaka nung liwanag through visuals and music po since maraming clips nung 2022 and maraming kabataan na gumamit ng social media to gawing platform yun. And next is yung kakamping movement nun kasi is parang naging symbol siya ng pag-asa in bayanihan, not just political event. And that way, magagamit po namin yung mga clips na yun for our topic po sa advocacy. So, yun. And then, next naman po, let's proceed sa part 2, Project Sample. So, what format have you chosen for your final output? So, we chose po fan edit of the Kakamping 2022 movement through social media campaign. Kasi, katulad nga na sabi ko kanina, marami na. Dahil nasa 21st century na tayo, laganap na ang media, laganap na ang technology, marami nang gumagamit nito, mapabata man or mapamatanda. So, mas widespread at mas maraming audience yung makakatanggap ng message namin, ng opinion namin, ng voices namin. And then, show what you've created so far. So, wait lang. I-share screen ko lang po yung progress namin.
So, ayun na po. Sa nakita nyo naman po, nasa 50% naman na yung progress namin kasi natakal namin yung sa dilim part. Ayun, so doon na kami sa may part ng dilim and onti na lang ay ma-show na rin namin yung sa part ng liwanag. So, yung fan edit namin ay maipapakita doon yung mga highlights kung paano nagkaisa and nagkaroon ng pag-asa somehow noong 2022 yung mga kakamping. Through our TOTGA, the one that got away, President, former Vice President Leni Robredo. And then, explain your creative process. How did you make this? Una po, nag-brainstorming po muna kaming magkakagrupo kung paano namin gagawin yung final output. So, nag-share kami ng mga process, ng mga content ideas. Gumawa kami, nag-organize din kami ng flow. Isa-isa po kami ay nag-suggest po kami ng kung ano pa yung mga content na mailalagay namin sa video namin. And then next ay nag-compile kami ng mga clips. Nag-send kami isa-isa ng mga links or reference kung saan pwede kaming kumuha ng mga, ng mga clips. Hindi lang noong 2022, basta yung related sa project proposal namin. And then, nag-gather din kami, of course, yung mga current issues ngayon, yung mga problems dito sa Pinas na kailangan talagang i-address para na rin sa amin and para sa future generations pa. And then, ayun, yun lang for part 2. Next, part 3 na. So for part 3 naman po is yung sa reflection and next steps. So first question po is what still needs to be done and what's left on your timeline po. So katulad po ng nasabi ni Chloe kanina is mostly ang gagawin na lang po is, natitira na lang po namin gagawin is yung sa video editing po, which is yung sa video editing is yung part 2 po kasi parang tapos na po yung part 1 na parang yung dilim na part na video editing namin. So yung focusan. So yun lang po I think kung sa timeline na. So yung sa next question po. So, sa next question naman, what challenges are you facing right now? So, yung challenges po na kinaharap namin simula pa lang is yung kung paano maghanap ng right clips na powerful na hindi magmumukhang bias yung gagawin naming advocacy since gumagamit po kami rito ng color pink which is nag-originate nga po, parang nag-originate po sa isang politicians noong 2022 and ayun nga, nagmumukha pong bias pero sinisigurado po namin na hindi siya more on about dun lang. And next is yung kung paano maghanap ng music na swak po talaga sa transition kasi ang pinapakita po namin sa umpisa is dark effects po nung corruption and then music na magta-transition na ipapakita naman po yung hope or pag-asa through bayanihan, gano'n. And next is, sinisigurado po namin na yung advocacy is about siya sa good governance, sa kung paano natin may iwasan yung corruption next election. Ganon. Hindi political endorsement kasi nga gumagamit kami ng kulay. So, ayan po. And then to add naman sa challenges, yun din, isa rin yung sa subjects namin na like same po kami ng deadline, yung parang sa Hell Week namin. Yun po talaga yung nag-challenge sa amin kasi although na-manage naman namin, nung una kasi talaga naging challenge yun na paano namin sisimulan, paano namin tatapusin, and then wala talaga kaming assurance na may kami like
mapaprogress kami sa araw na yun. Pero na-overcome naman namin yung challenge na yun kasi mas inisip namin na one subject at a time lang talaga yung ima-manage namin. So, yun, successful naman. And then, Dagdag ko rin sa challenges. Since, ayun nga, sa editing, bawal mag-collab sa ng ibang members. So, dapat isa lang yung mag-e-edit. So, parang ang challenge dito, one member lang po yung mag-e-edit sa amin. So, parang kami po, inaano namin sarili namin kung ano yung may tutulong namin. Since, ayun nga po, isa lang yung mag-e-edit sa amin. And I think for the last question naman po is what's exciting you and what's working well or surprising you about this project? I think yung nakaka-surprise po sa amin is dahil siguro friend rin kami, nasa isang circle of friends rin kami mga members dito is may connection po talaga kami sa isa't isa kahit magkakalayo kami and parang sobrang busy po ng schedule namin knowing na puro finals week na po, puro Hell Week. So, parang ang bilis po namin makaisip ng kung anong project or kung anong title talaga yung pinapoint ng project namin. Na kahit magkakalayo po kami, knowing sobrang magkakalayo po ng bahay namin is parang lagi pa rin po may communication sa isa't isa. Yun lang po. And then, to add nga po sa sinabi ni Dwayne, katulad po ng sabi niya na sobrang layo namin. Kasi kung iisipin talaga ng lahat, it's very unusual na mag-work ang isang grupo kapag sobrang layo nyo, wala kayong connection, collaboration. Pero hindi naman surprisingly, talaga naman kasing kaming apat, we work as one talaga. And then sobrang sabi nga ni Dwayne ay nasa isang circle of friends kami. So sobrang bilis lang namin sa communication, may communication kami. And yun nga, may connection. At saka yung chemistry din naming apat na nga kami kasi, yung sa editing talaga ay sobrang din kami sa editing. Actually, hindi lang po ito yung first time na nag-edit kami or sabihin na natin filmmaking kasi related naman. And then, based on my own experience kasi, sobrang, hindi naman sa pagbubuhat po ng bangko, pero sobrang ganda talaga ng output kapag pinuput mo yung passion mo or yung love mo sa editing sa work or project mo. And then, ayun nga, yun, syempre, isa rin sa nakaka-excite para sa amin ay yung pinaka-video mismo, yung pinaka-output namin na mapapakita namin sa inyo yung kung gaano kami nag-work hard for the video, and then kung ano ba yung may excite din kami about sa feedback nyo na kung ano pang need i-adjust or need baguhin para mas mapaganda pa namin or ma-improve namin yung pag-work sa ganitong uri ng project. So kahit na civil engineering po yung tinake namin na course, may mata talaga kami sa filmmaking, sa pag-e-edit, ganyan. So yun po. Yun na, that's it. That's it po para sa practice presentation namin for the subject PPC, Philippine Pop Culture, and sana po mag-enjoy kayo sa ihahain namin at i-represent namin video. Thank you po. Bye-bye.